Kumusta mga brad? Karamihan nga po doon sa mga sumasali sa tinatawag na endurance, aka karera sa public road, kadalasan yung mga motor na ginagamit nila, adventure bike or adventure touring bike. Sabi kasi nila, ito daw yung klase ng motor na perfect para sa mga ganitong event. Na kung iisipin nga po natin, tama naman talaga sila. May tama talaga sila. Yung kondisyon kasi ng kalsada dito sa Pilipinas, hindi talaga stable. May madadaanan kang maayos na kalsada at meron ding hindi talaga maayos na kalsada. At sa sobrang advance ng Pilipinas, maayos pa, sinisira na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, karamihan nga po doon sa mga sumasali sa Endurance Challenge, adventure bike talaga yung gamit nila or yung mga rally type. Itong mga motor kasi na ganito, pwede talaga siya sa kahit anumang uri ng kalsada or kondisyon ng kalsada. Kahit dumaan ka pa sa lubakan, papalag talaga yan. Kasi nga nakadesign din talaga siya para dyan. Pero kung mapapansin nga din po natin, karamihan din doon sa mga taong nagmamayari ng mga adventure bike or adventure touring bike, matataas talaga yung mga engine displacement nila. Nasa mga 1000cc plus. At alam naman natin na kapag umabot na sa ganyan, mahal talaga yan. Magagalit na si mama yan. Kaya karamihan sa mga taong may mga ganyan, mayayaman. Samantalang yung mga taong mahirap katulad ko, dito na lang ako sa Mio. Mio lang malakas. Sagas. Pero ngayon nga po, may choice na rin talaga ang mga tao. Kasi yung isa nga po sa mga brand na matibay na mura pa, na made in China, naglabas sila ng isang pangmalakasang adventure bike or adventure touring bike na pinusuan din naman ng mga tao. Sa ginanap nga po na motorcycle show dito sa Pilipinas, nilabas nga na nga po or in-unveil na nga po nila ang motor na ito. Ang kanilang CF Moto 450 MT. Para doon sa mga taong hindi mahilig sa motor na ito, sasabihin talaga nila, pangit ang motor na ito. Pero para naman doon sa mga taong mahilig sa motor na ganito, gwapo para sa kanila to. Considering na yung brand na ito, may napatunay na rin talaga dito sa Pilipinas. Sabi ng mga taong may motor na ganitong brand, matibay din naman talaga. Kaya daw makipagsabayan doon sa brand na tinatawag na The Big Four or yung mga brand na nanggaling sa Japan. Isa kasi sa masasabi nating advantage ng brand na ito, mas mura yung mga unit nila. Kaya imbis na mag-Japanese, nag-Chinese na lang sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto 450 MT na mayroong 449.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke twin cylinder, dual overhead cam with 8 valves, fuel injected at syempre ang motor na ito ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 43.6 horsepower at 8,500 RPM, 44 Nm of torque at 6,250 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kahit tumakbo sa bilis ng 144 km/h. Pero dahil nga po lumapag na siya sa Pilipinas, panigurado aabot ng 200 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke, napakalaki. Nakaya nga pong magkarga ng 17.5 liters fuel tank capacity. Na ayon nga po mismo sa claim nila, ito daw po ay kumukonsumo ng 22 km/liter. So para nga po sa isang 450cc na adventure bike, hindi na rin masama. Ang sukat na niyang gulong 90/90/21 sa harap at 140/70/80 naman sa likuran. At kahit nga po naka-rim type siya, naka-tubeless pa rin siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Pero kahit gano'n na nga po yung braking system niya, may masasabi pa rin talaga ang iba. Komento nga po ng iba, bakit hindi daw ginawang dual disc sa harap? Masyado naman daw tinipid. Buti pa daw yung ibang brand, kahit 200 to 250cc lang, naka-dual disc daw sa harap. Yun nga po yung sabi ng mga taong walang pambili. Ang kanyang seat height ay mitaas na 800mm at 220mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 175 kilograms. So para nga po sa isang 450cc na adventure bike, sakto lang yung bigat niya. At kapag tumatakbo na yan, nagiging magaan na yan.
Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka TFT display na komuna nga po para sa mga motor na made in China. Pagdating sa mga ganyang features, tinotodo talaga nila. Binubuhos na talaga nila. Kaya wag ka nang umangal pa. Baka i-water cannon ka nila. At katulad nga po sa mga nausong feature ngayon, meron din po itong Smart Connect. Na halos karamihan nga po ang nagsasabi, wala naman daw talagang connect. Nilagay lang talaga nila yan para pang dagdag presyo or pampataas ng presyo. Sheesh. Pero syempre may mga feature din naman siya na talagang useful or nagagamit talaga. Meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero dahil ito nga po ay isang adventure bike, optional po yung TCS niya, pati yung ABS niya. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-off or pwede mo siyang i-on. Depende yun sa trip mo. Pero ito, isa ito sa mga trip mo. Sapagkat meron din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. Yung kanyang windshield nga po, adjustable yan. Pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba. Taas-baba lang. Parang katulad sa palagi mong ginagawa. Taas-baba. Pero dito, marami talaga tayong magagawa. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng KYB upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasan ding KYB na monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alam na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 328,900 pesos. Ano sa tingin niyo mga brad? Pasado kay mama? Hindi. At kung sa tingin mo ito na yung motor para sa'yo, or motor na nararapat para sa'yo, sunggaban mo na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.